Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pugal. Taong 1970, Gumaus, Camarines Norte. Isinilang sa pamilya ng mga albularyo itong si Pugal. Bata pa lamang siya, nasaksihan niya ang lahat ng gawain ng tatay niya. Simple lang din ang kanilang naging pamumuhay noon. At kung titingnan, masasabi mo talagang walang-wala sila sa buhay. Pero hindi yun ang totoo. Dahil kahit mahirap lang sila Pugal, bantog ang kanyang ama. Maraming taong nakakakilala rito. At lahat ng mga parokyano nilang mayayaman, handang magbayad ng kahit magkano kapag may karamdaman itong hindi nila kayang malunasan. Kung tinanggap lang ng tatay niya ang lahat ng salaping alok dito noon, naniniwala siyang malayo na sila sa kasalukuyang estado ng kanilang buhay. Ngunit sa kabilang banda, nauunawaan naman niya ang paninindigan nito. Kailan may hindi maituturing na pagtulong ang isang panggagamot kung may kapalit ito na salapi. Isa rin yung kahiyahiyang bagay pagdating sa larangan ng lihim na aral. Marahil ay yon ang naging dahilan ng tatay niya kung bakit lahat ng perang pilit iniaalok sa kanila ay hindi nito tinatanggap. Dagdag pa ni Pugal na noong kabataan niya, di niya pa maunawaan ng lahat ng yon. Pero nung makabuo na siya ng sarili niyang pamilya, naunawaan na niya ang lahat ng mga ginawa nito noong nabubuhay pa. Nalaman ni Pugal, hindi niya kailangan ng kahit ano at ang tanging hangad lang niya sa buhay, magkaroon ng kapayapaan sa pang-araw-araw. Masaya na rin siya sa kung ano man ang narating niya, kaya wala na siyang dapat patunayan sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga taon, nang matuldukan ng ikalawang digmaan, nagpasya itong si Pugal na ihinto na rin ang kanyang panggagamot. Bagaman bata pa, hindi na kasi yun ang pangunahin niyang prioridad. Naintindihan naman ito ng kanyang mga parokyano, kaya nagdesisyon na rin yung maghanap ng bagong malalapitan. Hindi nagtagal, tuluyan na ngang nalimot ng mga ito ang tungkol kay Pugal at sa dakila niyang ama. Mag-iisang dekada ring walang nakapansin sa kanya noon, hanggang sa sumapit ang taong pangkasalukuyan. Sa tagal ng paninirahan nila Pugal sa tabi ng bundok, hindi nila gaanong napansin ang mabilis na pag-unlad ng tao. Nagulat na lamang sila isang araw nang may masipat silang makinaryang dumaan ng mabilis, ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Maging ang kanyang mga anak noon ay hindi maiwasang mapatanong, kaya kalaunay nagdesisyon na rin silang mamasyal na muna sa baryo. Sa isip-isip ni Pugal, tamang-tama ang pagluwas nila dahil kung hindi siya nagkakamali, panahon yun ng kapistahan. Maraming beses na siyang nakaranas ng ganoong pagdiriwang, pero di naman yun gaanong masaya, lalo pat masyadong formal ang mga tao. Bilang isa ring albularyo, sinisiguro niyang palagi siyang may sapat na distansya sa mga ito. At nga pala pinuno, 3 anak noon ni Pugal, 2 babae at 1 lalaki. Malalaki na rin yun, at siya naman, nasa edad 50 anyos na noon. Para hindi makapukaw ng pansin, minabuti naman niyang wag na munang isuot ang anting-anting na bigay ng tatay niya. Kapag kasi nakikita yon ng mga tao, nagkakaroon yon ng interes ukol sa kung ano ito. Kahit sino naman siguro mapapaisip talaga, lalo na yung palawit ng kwintas ni Pugal ay parang isang uri ng lubid na hindi tumitigil sa pag-ikot. Habang umiikot ito, makikita mong parang umaangat ang lubid na yon ng walang hanggan. Ayon pa sa kanya, nakalagay lang din ang lubid sa isang maliit na lagayan na dinugtungan naman ng tatay niya ng sabitan para sa kwintas. Dagdag pa ni Pugal na maraming abilidad ang anting-anting na yon. Pero ang pinakakakayahan talaga nito, kumontrol ng 3 elemento ng apoy. Yon ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon
laban sa mga masasamang loob at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Marami rin senyalis ang kwintas, kagaya na lang kapag tumigil yun sa pag-ikot, hudyat ito na may malakas na taong malapit sa kanya. Kapag bumaliktad naman ang pag-ikot nito, merong makapangyarihang nilalang na nasa panig ng kaliwa ang nagmamasid. Sa sandali ring uminit ang kanyang kwintas, nangangahulugan itong may buhay na demonyo sa paligid. Dahil sa mga ganoong senyales, madali siyang nakakaiwas sa tiyak na panganib. Sa katagalan, nang medyo manawa na si Pugal sa paggamit ng anting-anting, itinuring na lamang niya yung parang abubot sa kanyang katawan. Kahit papano kasi, naging kampante na siya sa kanila. Gawa ng unang-una, di naman siya naglalakbay sa mga malalayong lugar. Buong buhay niya, nakatuon lang siya sa pangangaso at pagtatanim ng mga halamang magbibigay sa kanila ng pagkain. Kapag may unos naman o wala siyang trabaho, binubuhos niya ang kanyang libreng oras sa pamamahinga at pagtuturo sa mga anak niya. Ganon at ganon ang kanyang ginawa, kaya sa loob ng isang dekada, hindi niya naramdaman ang mabilis na pagtakbo ng oras. Balik tayo sa kwento. Pagdating nila sa baryo, unang napansin ni Pugal ang dami ng taong naninirahan dito. Halo-halo rin ang presensyang napapansin niya, kaya sa lahat ng pagkakataon, nasa mga anak niya ang kanyang pandama at atensyon. Anumang oras kasi, maaaring lumapit sa kanila ang mga kalaban nila. Hindi rin niya maipagkakailang mataas ang tsansang mangyari ang ganoong bagay, buhat sa kanyang dalang presensya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating nila sa sentro, agad namang sumalubong sa kanila yung malaking peryang may matingkad na kulay. Maraming bata ang naroon, na halos walang kasawaan naman sa pagtakbo at pakikipaglaro sa mga kakilala nito. Nang masipat naman ito ni Pugal, dali-dali naman niya roong dinala ang kanyang mga anak. Noong una medyo nahihiya pa ang mga ito, pero sa katagalan, naging masaya na rin sila. Alam niyo kasi Pinuno, kahit binata at dalaga na ang mga anak niya noon, aminado siyang hindi ito sumaya, kagaya ng ibang bata. Naunawaan niya rin ang tamis ng mga ngiti nito dahil sa mga bagay na bago sa kanilang paningin. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagmamasid sa lugar na yon, bahagya naman siyang natigilan nang maramdaman niyang lahat ng boses na kanyang naririnig bigla na lamang nawala. Dahil dito, napilitan naman si Pugal na isuot ang kanyang anting-anting sa paniniwalang merong nilalang ang umiihip ng usal sa hangin. Nasisiguro niyang kalaban ito, kaya bago pa man yun makarating sa kinaroroonan nila, tinawag na niya ang mga anak niya. Ora mismo, umalis sila roon. Nais pa sana ng mga ito na manatili pero hindi niya na yon pinayagan pa. Nang akmang papalabas na sila ng baryo, laking gulat na lamang niya na may humarang sa kanilang matandang lalaki na sobrang payat. May hawak-hawak din yung tungkod, tapos parang kuba na yon kung titingnan. Namumuti na rin ang kanang mata nito at sa bawat paghinga nito, naglalabas siya ng kakaibang tinig. Matapos naman niyang masilayan ng matanda, dire-diretso lang naman siya sa paglakad hanggang sa magkalapit na sila. Kamusta ka na, Pugal? Dati nakikita kitang kasama ang tatay mo. Bata ka pa nun at napakamasayahin mong bata. Ang bilis ng panahon. Hindi ko inaakalang sa muli nating pagkikita, ama ka na ng 3. Nang marinig naman yun ni Pugal, medyo nag-alangan pa siyang sumagot, gawa ng hindi niya kilala ang taong yon. Ni mukha nito, literal na bago talaga sa kanyang paningin. Dahil sa ganoong rason, agad naman niyang tinuldukan ang kanilang pag-uusap. Hindi na rin siya nagpakita ng interes para naman makauwi na sila. Ang problema lang, nung akmang papalayo na sila sa matanda, meron itong nabanggit na hindi kaaya-aya ukol sa tatay niya.
Sinabi kasi nitong traidor ang kanyang ama. Kaya nung marinig niya ito, hindi na siya nagdalawang isip na muli itong balikan para daragin papalapit sa kanya. Pinaramdam niya rin dito ng bahagya ang kanyang presensya sa pagbabaka sakaling masisindak niya ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang naramdamang takot ang matanda. Imbis na masindak, ngumisi lang ito habang pinapaalalahanan siya sa lugar na kinatatayuan niya. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung binitawan sabay sagot dito ng, "Huwag mo nang sasambitin ang pangalan ng tatay ko. Baka yan pa ang ikamatay mo. Binabalaan kita. Hindi ako kasing bait ng ama ko." Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang lugar. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na muna sila bumalik ng baryo. Naging mahirap man yun para sa anak niya. Nangako siyang hanggat nabubuhay siya, kailan may hindi na sila tutungtong sa ganoong lugar. Ang kaso lang, 2 linggo matapos niya itong mabanggit sa kanyang pamilya, merong nakatuntun sa lugar nila na isang binata. Ang buong akala ni Pugal, magpapagamot lang ito, kaya hinayaan niya yung makalapit sa pamamahay nila. Ngunit nang magkaharap na sila, doon niya nalaman ang kasalukuyang sitwasyon ng baryong pinuntahan nila. Nabanggit din ito sa kanya ang tungkol sa totoong pagkatao ng matandang nakaharap niya. Dahil sa mga ibinahagi nito, maigi naman siyang nakinig hanggang sa nalaman na niya ang lahat. Base sa salaysay ng binata, isang makapangyarihang antingero ang matandang yon na sumasamba sa mga demonyo. Dahil sa lakas ng mga karga nito, wala nang makapagsabi sa kanilang lugar kung ilan na ang edad nito. Dagdag pa ng binata na marami yung nakakaaway sa kanila buhat sa pagiging mainiti ng ulo nito. Kahit maliit lang din na bagay ang pinagmula ng gulo, papalakihin nyo ng matanda hanggang sa magkabantaan na. Dagdag pa nito na noong mga nagdaang buwan, wala naman sanang problema ang ganun nitong pag-uugali. Pero bigla naman silang nagimbal nang mabalitaan nila ang pagkamatay ng lahat ng mga kababaryo nilang nasangkot sa init ng ulo ng matanda. Kalaunan, nang matagpuan nila ang mga katawan nito, mas lalo pa silang nakaramdam ng takot nang matuklasan nilang wala na itong mga laman loob. Bulag na rin ang mga biktima dahil puwersahang dinukot ng mga nilalang yung mga mata nila. Matapos nilang matuklasan ang karumal-dumal na pangyayari, agad naman nilang pinatawag ang matanda. Naghalughog na rin sila sa pamamahay nito, pero kahit katiting na ebidensya wala silang nakita. Ilang araw pa ang lumipas. Yung mga nakasagutan naman doon ng matanda ang nawala. Habang tumatagal, nagiging malinaw sa kanilang lahat na ito nga ang may gawa ng lahat ng bagay na hindi nila kayang maipaliwanag. Bagaman sigurado sila sa kanilang haka-haka, sadyang natatakot pa rin sila, lalo pat wala silang pinanghahawakang mga basehan maliban sa pasya ng kanilang mga isipan. Dahil sa ganoong sitwasyon, nanatiling malaya ang matanda hanggang sa inamin nito sa mga kainuman nito na hindi siya ang may gawa sa mga patayang nangyayari. Pagmamayabang pa nito na, maraming mga aswang ang nagmamahal sa kanya, kaya maaaring ang mga nilalang na yon ang gumawa ng paraan para siya ay mapaghiganti. Matapos naman itong marinig ng kainuman ng matanda, agad kumalat ang usaping yon sa kanilang baryo. Nang malaman naman ng mga albularyo ang tungkol dito, walang sawa naman itong nagpaalala sa kanilang lahat na wag nang gagalitin ang taong yon. Mas mainam ding iwasan nila ito upang hindi na sila mabiktima. Pagkalahad naman ng binata ng mga katagang yon, direkta naman itong ipinagtapat sa kanya ang rason kung bakit siya ang napili nitong lapitan. Nakita kasi ng 2 mata nito na hindi siya natatakot sa matanda, kaya naisip nito na baka magkapantay lang sila pagdating sa mga kakayahan.
Nang marinig naman ni Pugal ang sinabi nito, agad naman siyang tumutol sa nais nitong mangyari. Anya, matagal na niyang tinalikuran ang tadhanang yon at kailan may hindi na siya roon babalik. Mariin din niyang inilahad, marami ang mga manggagamot na di hamak na mas mahusay pa sa kanya, kaya mas mainam na yun na lang ang kaharapin nila. Pagkarinig naman ng binata sa kanyang sinabi, agad naman yung lumuhod sa kanyang harapan habang umiiyak. Nang masipat naman niya ang naging akto nito, di niya maiwasang magtaka, gawa nang sa isip-isip niya, may malalim pa yung dahilan kung bakit humihingi yun ng tulong. Ilang minuto pa ang lumipas, ito na rin mismo ang naglahad sa kanya na isa sa pamilyang naikwento niya, ang pamilyang pinagmulan niya. Sa kasamaang palad, siya lang ang nakaligtas dahil noong sinalakay ito ng mga nilalang, nagkataong sa bahay siya ng tiyahin niya pinatulog ng yumao niyang ina. Matapos naman itong mailahad ang tungkol dito, di na nito napigilang umiyak. Habang humahagulgol ito, panay din ang ginagawa nitong pagsuntok sa lupa, indikasyon na hindi pa rin ito matanggap-tanggap ang nangyari sa kanyang pamilya. Bilang ama naman si Pugal, agad niyang naramdaman at naunawaan ang sitwasyon ng binata. Maya-maya pa, bigla na lamang niyang inilahad na tutulungan niya ito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, abot langit naman ang naging pasasalamat nito sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, maging si Pugal man noon, hindi makapaniwala sa kanyang naging sagot. Bukod kasi sa hindi niya ugali ang mangialam sa problema ng iba, isa rin yun sa mga dahilan niya kung bakit tumalikod siya sa panggagamot. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, wala na rin siyang nagawa kundi ang panindigan ang mga bagay na kanyang sinabi. Alam niya kasing hindi niya ito pwedeng bawiin, lalo pat nagdulot na ito ng matinding kasiyahan sa kanyang kausap. Hindi naglaon. Nang wala na silang paksang mapag-uusapan, inutusan niya itong wag na munang bumalik sa baryo. Kapag kasi nakita siya ng matanda na may bakas ng presensya mula sa kanya, hindi malabong mag-isip ito na meron silang ugnayan. Nang marinig naman niyo ng binata, agad naman yung sumunod. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang kaganapan sa bahay. Yung binatilyo, halos akuin na ang lahat ng trabaho, dulot ng matinding kahihiyan nito para sa kanilang pamilya. Aminado kasi yung nakakaabala, kaya kahit sa paglilinis na lamang makabawi siya. Sa paglalim pa ng gabi, habang naghahanda ng gamit itong si Pugal, panay naman ang pagtatanong ng binata sa kanya. Di na kasi yun mapakali, lalo pat gabi na ang pag-alis niya. Dahil sa sinabi nito, mariin naman niyang ipinaliwanag ang rason ng pag-alis niya ng ganoong oras. Ayon kay Pugal, yon ang pinakamadaling paraan para makausap niya ang mga nilalang. Malakas din ang kanyang kutob na makikita niya ang matanda bago siya pumasok ng baryo, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na puntahan ito. Sa kanyang paglalakad, unti-unti namang inisip ni Pugal ang mga nagdaang turo ng tatay niya sa kanya ukol sa kanyang anting-anting. Ayon dito, bawat elemento ng apoy na kaya niyang kontrolin nagsisimbolo sa mga pangunahing emosyon ng tao. Sa pamamagitan nito, kaya niya yung paglaruan hanggang sa manawa siya. Bagaman simple lang ang abilidad nito kung pakikinggan, naniniwala itong si Pugal na hindi yun basta-basta. Sa lahat ng agimat na umiiral sa mundo, pinanghahawakan niya na isa yon sa pinakamalakas. Isipin niyo na lang, maliban sa paglalaro ng emosyon, kaya niya ring dayain ang pandaman nito. Sa oras din na pinagana niya ang anting-anting, isang titig lang dito ng kanyang kalaban ang kinakailangan para mapukaw ang totoo nitong abilidad. Kapag nangyari na ang bagay na yan, dito na magsisimula ang pangingialam ni Pugal sa emosyon at pandama ng kanyang kalaban.
Dahil sa abilidad nitong makapandaya, iisipin ng kalaban niya na wala silang kakayahan para talunin siya. Maging kasi ang kanilang mga mata, katawan, utak ay nasa ilalim na ng kontrol niya. At kapag nasa ganun ang estado, imahinasyon na lang ni Pugal ang magsisilbing limitasyon sa lahat ng bagay na maaari niyang gawin. Ang ganun nitong abilidad, ang dahilan kung bakit nabaliw ang lahat ng nilalang na kanyang nakaharap. Matapos naman yung sumariwa sa kanyang alaala, unti-unti na ring nawala ang pagkabahala niya. Hindi naglaon, nang marating na niya ang baryo, agad naman niyang nasipat ang matanda na naglalakad sa tabi nito. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya yung nilapitan habang binubulungan ng usalang kanyang medalyon. Hindi naglaon, nang magkatitigan na silang dalawa, di naman niya maiwasang magtaka, gawa ng bakit hindi niya yung nakikitang kumikilos para depensahan ang pag-atake niya. Dahil sa naging akto ng matanda, tuluyan na nga niyang nahawakan ang damit nito na siya namang naging sanhi para ibalibag niya yon sa lupa sabay daga ng kanyang talampakan. Matapos niya yung gawin, sumuka lang naman ng dugo ang matandang yon habang nagwiwika sa kanya ng, Wala akong kasalanan sa'yo. At kagaya mo, sinusubukan ko ring magbagong buhay. Kung may nasagap kang balita ukol sa akin, hindi ako yon. Wala na akong pakialam sa tao mula nung namatay ang katunggali ko. dagdag pa ng matanda na, mga aswang ang dapat niyang gantihan ukol sa mga nangyaring patayan. Inamin din itong kasangga niya ang mga nilalang na yon, pero hindi yon ang nag-utos para paslangin ang kanyang mga nakaaway. Mariin din itong inilahad. Di niya lalabanan si Pugal dahil sa tanga nitong anting-anting. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang inialis sa dibdib nito ang kanyang paa. Dumistansya rin yun ng bahagya habang naghihintay sa mga sasabihin nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nagsimulang maglahad ang matanda ukol sa mga aswang na naninirahan sa karatig lugar. Nahanay ito sa pamilya ng mga bungabon, ang mga aswang na kilala bilang kumakain ng laman loob ng kanilang mga biktima. Nabanggit din ito na mag-iingat siya sa mga nilalang na yan sa kadahilan ng isa ito sa mapanlinlang sa lahat. Kapag hindi siya nag-ingat, walang saysayang abilidad ng tangan niyang anting-anting. Nang marinig naman ni Pugal ang sinabi nito, agad naman niya yung iniwan. Hindi niya ito pinagtuunan pa ng pansin dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siya roong mapapala. Para sa kanya, magsasayang lang siya ng oras para sa isang matandang naging biguna sa buhay. Upang matunto naman ang eksaktong kinaroroonan ng mga nilalang, humingi siya ng patnubay mula sa matandang yon. Nang maunawaan naman ito ang kanyang nais, agad naman siya nitong binigyan ng bato na kusang gumagalaw. Ayon sa matanda, tinuturo ng batong yon ang pugad ng kanyang mga kaibigan. Sa pamamagitan nito, kahit gaano man kalayo ang mga nilalang, kaya niya itong sundan. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, inabisuhan niya itong pagbalik niya, mag-uusap silang dalawa. Dahil sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ang matanda sabay sagot ng, Aasahan ko yan. Kagayang-kagaya ka rin talaga ng iyong ama. Matapos naman yung mailahad ng matanda, dali-dali naman niyang sinunod ang lokasyong itinuro ng bato. Sa loob ng ilang oras niyang paglalakad noon, halos napadpad na siya sa mga lugar na hindi pamilyar sa kanya. Mabuti na lang, patuloy siyang nagtiwala sa bato hanggang sa kalaunay nadapo na siya sa isang lugar na liblib
at malayo sa baryo. Nababalot din ng masukal na kakahuyan ng lugar na yon, kaya hindi naging madali para marating ang pugad ng mga aswang. Gayunpaman, dahil sa kanyang matinding pagmamalabis, naging posible ang lahat ng kanyang nais. Nang matuntunan niya ang kinaroroonan ng mga nilalang, napansin naman niyang parang walang naninirahan doon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang palibutan ng mga ito. Pagsilay naman niya sa hindi mabilang nitong dami, napangisi na lamang siya, gawa ng sa isip-isip niya. Isa yung angkop na pagkakataon para muling masukat ang kanyang anting-anting. Dahil sa nausalan niya na ito noong dinarag niya ang matanda, agad namang umepekto ang abilidad nito sa sandaling nasilayan yon ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, sinubukan siyang kausapin ng gabunan ng pugad pero hindi siya nakinig. Ang ginawa niya para mas lalo itong magalit, ininsulto niya ng ininsulto ang lahi ng mga ito hanggang sa mapilitan na yung sugurin siya. Pagsilay naman ni Pugal sa mga aswang na papasunggab na, hindi naman niya maiwasang tumawa kasabay ng paglapas sa kanya ng lahat ng naroon. Inakala ng mga itong napaslang na nila si Pugal, pero habang patuloy nilang nilalapa ang akala nilang katawan nito, napansin nilang isa lang pala itong kahoy. Mabilis na umikot sa paligid ang mga mata ng nilalang at pagbaling nila sa kanilang likuran, nasipat nila itong kumakain ng bayabas. Nakaupo lang din yun sa lupa na parabang hindi man lang ito nag-aalala para sa kanyang buhay. Dahil sa pangmamaliit ni Pugal sa mga aswang, hindi na nito namalayan at naunawaan ang bisa ng kapangyarihan ng kanyang tangan. Dumaan pa ang 10 minuto. Pinaranas niya sa mga ito kung gaano yon kahihina. Nang mapagtanto naman yon ng gabunan, bahagya naman yung dumistansya sa kanya. Ngunit pagbalik naman ito ng paningin sa kanya, doon na niya pinaalab ang apoy na kumokontrol sa galit ng nilalang. Dahil dito, walang habas nitong pinagpapapatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Habang pinipigilan niyo ng mga aswang, nakaupo lang naman itong si Pugal sa kanilang harapan. Ni pagdampi ng palad niya sa mga ito, hindi niya nagawa. Sapat na kasi ang bisa ng kanyang karga para pabaliwin at talunin ang mga nilalang na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nalipol ang mga ito. Nang gabunan na lamang ang natira, agad naman niya yung nilapitan para bulungan ng parusang igagawad niya. Habang buhay niya itong pinalakad ng nakayapak, kalakip ng babalang mamamatay siya sa oras na gumamit siya ng kahit katiting sa kanyang mga abilidad. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang bumalik sa baryo. At sa kasamaang palad, yung mga napag-usapan nila ng matanda, hindi na nabanggit ng naglahad ng istorya. Masiselang detalye kasi ang nilalaman nito na may kinalaman sa ugnayan nito at ng tatay niya. At alam niyo ba, na magpahanggang sa ngayon ay meron pa ring namumukod tanging tao ang nagtatangan ng anting-anting ni Pugal. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang kakaiba yung anting-anting ni Pugal, no? Isipin ninyo 3 klase ng elemento ng apoy ang kaya nitong kontrolin. Diba? Ako, sa pagkakaalam ko kasi, yun na yun eh. Elemento ng apoy, isa lang yun. Pero, may 3 klase. So, hindi natin alam kung ano yun. Pwedeng apoy na malamig. Kasi alam ko yung mga ganyan, yung kulay asul. Apoy na nakakalunod. Tapos yun nga, yung apoy na nakakapaso. Pero ako, nanghuhula lang ako Hindi ko alam kung ito yung eksaktong sinasabing 3 elemento ng apoy.
na meron dito sa anting-anting ni Pugal. Tapos yung tatlong klase na yon, kayang kumontrol ng emosyon. Ganon katindi yun, di ba? Isipin ninyo, kapag nakalaban nyo si Pugal, tapos nalapatan kayo ng kakayahan niya, kayang-kaya niya kayong palungkutin, patawanin, o isipin nyo na hindi nyo kaya si Pugal. Di ba? Pwedeng gawin ni Pugal yun eh. Itatak sa utak nyo na hindi nyo ako kaya. Tapos syempre, ending yan, matatakot ka, or pwedeng isuko mo na lang yung sarili mo kay Pugal. Tanggapin mo talaga, natalo ka sa kanya. Kasi nga, yun yung pinatatak niya sa isip ninyo. Diba? Ganong katindi yung dinadalang anting-anting ni Pugal. Tapos, ang sabi pa ngayon, na hanggang ngayon meron pa rin nagtatanga nito. Ang tanong, sino? Diba? Kasi, alam naman nating lahat, na kapag ganito yung tangan-tangan mong abilidad, kahit sino, kaya mong kontrolin. Pwede kayang may posisyon to ngayon sa gobyerno o isang successful na negosyante. Pwedeng dun lang eh. Pero syempre, di na nila kukwento yun. Mahirap na, baka makontra pa, di ba? So overall, masasabi ko sa kwento ni Pugal, napakaganda nito. Sana lang yung anting-anting niya napunta sa tamang tao. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.